Yung pag-aaralan natin ngayong umaga ay patungkol sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Yung liham ni Apostol Pablo para sa taga-Roma ay kanyang isinulat noong 57 AD, yung siya ay nasa Corinto. At ang sulat na ito ay upang palakasin ng mga mananampalataya sa Roma. Hindi pa nakarating si Paul doon sa Roma sa panahon na ito. Ngunit dalawa ang kanyang adhikain para maisulat yung letter of the Romans dahil sa may balak siyang pumunta sa Spain sa panahon na yon. Ang kanyang sulat ay naganap sa kanyang pangatlong or third missionary journey. At ang balak niya sa kanyang pang-apat na mission ay pupunta siya ng Spain. So, sinulat niya ito sa Romans, ang mga mananampalatayang Romano, hindi lamang Romano kasi ang church sa Romans ay composed of different na iba-ibang klase ng tao. Ito ay mga Jewish na naging Christian convert at mga Gentiles. So, doon pa lang, makikita mo na kung ano yung problema ng iglesia sa Roma. Dahil ito ay iba-ibang tao ang nandoon. Ang Roma kasi ay isang kabisera ng pinakamalaking empire sa panahon na yon. At yung mga tao doon ay iba-iba. Sabi nga, noon, all road leads to Rome. Kasi napakalaking bansa po yun, napakalaking city at sentro ng kapangyarihan ng Roman Empire. So, ang sulat na ito ay pinadala niya kay Phoebe, isang worker ng Sincria. Maaring si Phoebe ay papunta sa Rome, kaya nagsulat si Pablo para sa mga iglesia sa Roma. At take note, sa panahon na yon, marami ng na-evangelize si Paul na nagkalat na rin sa kung tutuusin, kung kakilala natin si Priscilla at Aquila, ay nandoon na sila sa Rome sa panahon na yon. Sabi nga dito sa chapter 16, makikita natin na mayroon silang home church, si Priscilla at Aquila doon sa Rome. Kaya sabi niya sa kanyang sulat, ikumusta niyo ako. Marami na siyang kakilala doon na nandoon na. Kaya ang kanyang adhikain ay dumaan muna siya sa Rome bago siya pumunta sa Spain. Na hindi na natupad kasi pagbalik niya sa Jerusalem ay nahuli na siya. Hinuli na siya at kinakasahan siya ng mga kanyang kalaban at hinuli siya sa Rome. Nakarating siya sa Rome, hindi isang malayang mamamayan, kundi isang bilanggo. Nakarating siya doon, hindi bilang isang bilanggo, pero ang sabi niya, ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos ng the word of God cannot be changed. Sabi niya, kahit nasabi ng buwan siya, ay kung ano yung nasa puso niya at hikain niya para sa Panginoon, ay tinutupad pa rin niya. Doon sa bilangguan, napakaraming sulat niya sa mga iglesia na kanyang tinatag. So bali ang mensahe niya sa mga Romano, magko-concentrate tayo sa chapter 12. Nakikita ko rito na ang chapter 12 ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang encouragement niya sa pananampalataya ng mga Jewish at iba pang ng mga anak Christian, pananampalataya ng Kristiyano. So, yung Romans 12 ay nahati sa tatlong bahagi. Una ang pananampalataya, yung pag-develop mo, kung paano mo palalakitin o iangat ang pananampalataya mo sa Diyos. Ang pangalawang bahagi ay ang pag-develop mo, kung paano ka makisama sa kapwa mo mananampalataya. At ang pangatlong bahagi ay kung paano mo i-develop ang pagkikisama mo sa mga hindi mananampalataya. So yun ang buod ng kanyang ng Romans 12. So
Sabi dito, basahin ko muna, ah, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit nasabi ni Pablo na ba handog na buhay? Kasi nung unang panahon, pag nagkasala ang tao, diba, lalo ng mga Israelite, may sarili silang kultura. Ang paglinis ng kanilang kasalanan ay mag-aalay sila ng hayop para panlinis ng kanilang kasalanan. So, ang hayop ina-atone ng mga ng ang kasalanan ng mga tao. So, pamamagitan ng dugo. No? Ngunit nung dumating si Jesus Cristo, ay naano na yun, once and for all ang pag-aalay sa kasalanan. So sabi ni Pablo, ialay ninyo ang inyong sarili na buhay. Ibig sabihin ay dapat ang pag-aalay niyo yung buhay niyo sa Panginoon. Yung buhay niyo kung ano kayo. Ano ba yung pagiging Kristiyano? Ano bang pagiging buhay ng mananampalataya? Sabi dito, it is a challenge toward consecrated living. Isang makadiyos na pamumuhay. Sabi dito. Kaya sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. So wala tayong kakayanang baguhin natin ang ating sarili. Kasi ipinanganak tayo na may kasalanan. Yung DNA natin ay sinful. So sabi dito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong sarili, ang sarili niyo. Paano tayo baguhin ng Diyos? Di ba may free will tayo? Kung gusto natin hindi sumunod sa Diyos, pwede. Mangyayari yun at hindi ka pipilitin ng Diyos. Kaya ng mga Israelite, ang titigas ng ulo, pero ang sabi ng Diyos, ang purpose ng Diyos ay dadalhin sila sa lupang pangako. Ayaw nilang sumunod. So anong nangyari? 40 years silang paikot-ikot doon sa ilang. At yung mga matitigas ang ulo ay nagsikalat ang kanilang mga buto sa disyerto. Ang nakapasok lang ang mga bata na wala pang muwang, doon umalis sila sa Egypt. Yun lang nakapasok. Pero yung mga matatanda, lahat sila. Dalawa lang yung ay tatlo. Si Caleb, si Joshua at dalawa lang. Kasi si Moses hindi na panatingin lang sa kanya. Paano ang itsura ng lupang pangako. So bali dito, sabi ng Diyos, ay bayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ng mabuti kung ano ang kalugod-lugod at yanak na kalooban ng Diyos. So ano ba ang kalooban ng Diyos? Minsan nalito tayo niyan eh. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Pero sabi ng Diyos, yung kalooban niya is to advance His kingdom. I-advance yung kingdom niya. Makikita natin dyan, maalala nyo, yung panaginip ni Nebuchadnezzar, yung nakakatakot na revolto, yung gold, silver, bronze, iron, and mixture of iron and clay. So, sinabi niya yon na sabi niya sa Daniel 2:44, sabi niya, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak. So yun ang kalooban niya. Magtatatag siya ng kaharian na hindi mapapabagsak ng kahit sino pa man. Sabi dito, dururugin ito ang ganap na mawawasak ng iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. So yun ang purpose ng Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos na magtatatag siya ng kaharian na hindi mapapabagsakin ng kahit kanino man. So sabi pa dito, pagdating ni Jesus Christ, ang purpose ay naaayon din sa kalooban ng Diyos. Salvation and sanctification of His children.
Sabi sa 2 Peter 3:9 sa panghuling bahagi, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. So yun ang purpose para madala ang mga mananampalataya sa kaharian ng Diyos. So, yun ang purpose ng yan ang challenge, sabi niya, yan ang challenge toward consecrated living. Itatalaga mo yung buhay mo sa Panginoon. So yung pangalawang bahagi ay makikita sa Romans 3 hanggang 13. Ito naman ay i-develop mo, developing our relationship inside the body of Christ. Ibig sabihin, kagaya natin, i-develop natin yung relasyon natin sa isa't isa. Anong sabi ni Pablo sa kanyang sulat? Huwag ninyong pahalagahan ang sarili ng higit sa nararapat. So, ganun pala. Huwag natin pahalagahan. Kasi pag pinahalagaan natin yung sarili natin, ay makikita ng kapwa natin, mas mayabang tayo, mas mayabang sa akin to. Pag pinapahalagan na ang sarili natin, sabi niya, iisa ang katawan, maraming bahagi, magkakaiba ang gawain. Ganun tayo. Dapat kanya-kanya tayong binigyan ng kaloob ng Diyos. Gamitin natin yan para sa isang purpose. Ano yung purpose? Yung kalooban ng Diyos ay matutuparin natin, yun ang purpose niya. Ang kanyang kalooban, hindi yung ating kalooban ha. Kasi kung ating kalooban lang ang magiging sarili ko lang. Kahit ako, makasarili ako eh. Pero kung nasa sayo yung salita ng Diyos, malalaman mo kung ano yung kanyang kalooban. Sabi nga rito, maging tunay ang inyong pagmamahalan, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak, magtiyaga, at palaging manalangin. Tumulong sa pangangailangan ng kapatiran. So yan ang purpose ng dahil sabi, ang alam ni, Christian community sa Rome ay nabubuo ng iba't ibang klaseng tao. So ganyan ang encouragement niya na maging kaisa. Sabi nga niya dito, kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo. So iba-ibang gift natin, magkakaiba. Kung maglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Kung magturo, ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakangawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. So, yun ang gusto ng Panginoon, magkaisa tayo sa loob ng Iglesia. Yun ang problema ng Iglesia ng Roma, doon sa kasi dahil sa kanilang kanya-kanyang tradisyon, hindi sila nagkakaisa. Hindi sila nagkakaisa. Doon pa lang, malaki ng problema eh. O okay lang yung hindi tayo magkaisa sa labas, di ba? Yung hindi natin kapwa mananampalataya. Pero hindi pwede na hindi tayo magkaisa dito sa loob. Yung kapwa mananampalataya. Kaya sabi nga, pagtuunan natin ng pansin yung verse 10, magmahalan tayo bilang magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So ito ay competition for doing good. Halimbawa, tinulungan ka ng isang kapatiran mo sa mga gawain. Tapos nasa isip mo, sa susunod, babawi ako. Hindi yung babawi, nagaganti ka ng masama. Babawi ako sa iyo. Magbibigay rin ako ng kabutihan sa iyo. Next week, magdadala ako ng cake para sa iyo. Yan ang gusto ni Pablo. Magkaisa tayo sa loob ng iglesia. Hindi tayo dapat nagkakanya-kanya.
nakakatuwa rin kung minsan. Dito, di ba? Dati, kami, pagkatapos ng church, hindi pa nga tapos yung benediction, di palabas na tayo. Diba? Pero dito, ay, hapon na pala. Hindi na Parang hindi pa kasi uwian. Diba? Hapon na pala. Ang bilis naman ng oras. So, yun, pag nagkakaisa ang bawat membro ng iglesia. Although, iba-iba ang talent natin. Hindi tayo magkakapareho. Yung kaya mo, maaaring hindi ko kaya. Pero kung hindi ako maturuan, at ang kaya ko, hindi mo kaya, pero pwede kitang turuan. So, ganun yung magbibigayan tayo. So, doon ang pangalawang bahagi ng Romans 12. Ang pangatlong bahagi, sabi dito, developing a relationship with non-believers. So ito na yung non-believers naman. Ang una, i-develop natin ang relationship natin sa Diyos. Pangalawa, ang relationship natin dito sa loob ng iglesia. At pangatlo, ang relationship natin dito sa labas. Kasi kung paano tayo matuto dito, hindi alam yun ang tagalabas. Kaya, yun ang mahirap, faithful witnessing. May nagsisenyas na. Sorry. Sabi dito, develop a relationship sa non-believers. Idalangin mo ang mga umusik sa iyo, makigalak ka, makitangis, makisama kanino man. Huwag gantihan ng masama ang masama. Ipaubayan mo sa Diyos ang paghihiganti. So yan ang sabi ni Pablo, ipaubayan mo. Huwag mong gantihan kahit nagigil ka na. Magbilang ka 1 to 100. At pag galit ka pa, dagdagan mo yung bilang mo. So sabi dito, sa halip, sabi niya, huwag kang gumanti sa halip. Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Ang hirap nun. Kaaway mo yun eh. Diba? Bakit ko gagawin yun kung ako? Bakit ko gagawin yun? Pero kung wala yung salita ng Diyos sa buhay ko, sa puso ko, hindi ko gagawin yun. Hindi ko talaga gagawin yun. Kaaway ko siya eh. Pero sabi ni Pablo, sa halip, sabi niya, sa gayon ay magbubuntol ka ng mga baga sa kanyang ulo. So, ang sa isip natin, lalagyan natin yung ng baga ang ulo ng kalaban natin. Magbubuntol ka ng baga sa kanyang ulo. Pero ang ano pala dito, hindi yung maglalagay ka ng baga sa ulo niya, kundi to cause someone to feel remorse. Maano siya, makonsensya siya na ginawa ko yun sa kanya, tapos ito yung ganti niya sa akin, kabutihan. Diba? Yun ang to feel remorse by returning good for evil. So, yan ang ng Pablo, ang challenge niya sa mga iglesia sa Roma, sabi ng challenge niya sa verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Sila ang challenge niya sa atin. Kahit nagigigil na tayong gumante, daigin mo yung masama sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng kabutihan. So, yun po yung ating overtime na pasensya na. Marami pa sana. Yun po yung ating so yun ang challenge si Pablo, daigin natin ang kabutihan ng kasamaan. Yun din ang ko sa mga youth kahapon. Magpatuloy lang sila. Palagi silang nagbabasa. Magbabad tayo sa salita ng Diyos para yung buhay natin ay mabasa ng katotohanan. Maraming salamat at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na aming narinig sa umagang ito, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, ay na-convict sa iyong mga salita, Panginoon. Ika nga, pag hindi ka nasaktan, hindi ka nasugatan, Panginoon,
nasugatan sa iyong salita. Tunay nga Panginoon na iyong salita ay isang espada na tumatarok sa kaibuturan ng aming puso, Panginoon. Sabi nga, between the bone and marrow. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita sa tanghali na sa umagang ito, Panginoon. Dakilaan ka, Panginoon, sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.